Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga zodiac sign na Gemini, Libra, and Aquarius. Yan. Isa lang po like, subscribe, and share para mag-grow ang channel ni Lola. Yan. For the first week of March, let's see the energy surroundings the air elements, zodiac signs. Narito ang tinatawag na water. Okay? So, ibig sabihin nito, paalaala, baka kayo is yung tinatawag kulang sa tubig. Okay? Dehydrated ang body. You need a lot of water. Yan ha. Para ma-moisturize ang inyong skin. Okay? So, maaring maraming mga Gemini, Libra, Aquarius is nakakalimutan ng uminom. Masyadong dehydrated. Okay? Drink a lot of water. Especially, ito is paalaala sa inyo for the first week of March. Okay? Kaprais, kung ano man ang inyong pronunciation dito. Diba? It's like tinatawag pabago-bago. Yan na kung ano ang magustuhan. Yan na for the first week of March. Whatever is this, kumbaga dito walang final. Diba? It's like tinatawag, bumili tayo ng yung pang-ulam natin, bili tayo ng sabi na nating lechon. Tapos mamaya, teka, wag lechon. Ano na lang, yung pasit palabok na lang. Pabago-bago. Okay? Kung ano ang magustuhan, ano ang nais. Yan ha. So, naririto ang tinatawag na house. Diba? So, ibig sabihin niya yung tinatawag na iinip. Yan ha. It's more about taking care of family. Yan ha. Kaya yun ang nakikita ko. Taking care of family. Taking care of business. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag pangangalaga. Management. Diba? Leadership. Yan. Duty. Maybe this is a single parent. Diba? Ibig sabihin, nasa kanya ang duty ng pangangalaga. Okay? So, narito, accident. Mag-iingat ha, merong tinatawag na aksidente mangyayari. Yan ha, ingat-ingat. Baka kayo matapunan ng mainit na tubig habang nagtitimpla ng tsaa, kape, di ba? Ingat-ingat at baka magkaroon ng tinatawag food poisoning, di ba? Huwag basta bibili ng mga pagkain, kagaya ng mga street foods. I have nothing against street food, di ba? Yan. So, naririto ang tinatawag na change, merong pagbabago. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na dahil ito'y assign, okay, merong magbabago ang mentality. Diba? Yan. It's about their mentality, babaguhin. Diba? O yung tinatawag na there is a communication manifesting. Okay? Yan. So, tingnan natin your other energy for the first week of March para sa mga Gemini, Libra, Aquarius. Puro energies po ha. So, naririto ang tinatawag na barko. Di ba? So, meron itong tinatawag number 3. Yan ha. Okay. So, ibig sabihin nito, tinatawag na, teka muna. Yan ha. Merong, it's more about, maaring family, may mga darating na family, di ba? Brothers, sisters. So, it's more about tinatawag as, yan di ba? It's like family, bahay, yan Expect a visitors, di ba? Maaring gains, magkakaroon ng gains, di ba? Maaring sabihin nating may mga magdadatingan, di ba? Asawa, mga anak, mga kapatid. Yan ha. So, meron ditong tinatawag na ito is a club, di ba? Ano? Is the club, king of clubs, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na, teka muna, are you dealing with a person, okay? Na ito yung tinatawag na ma-aksidente, di ba? Yan di ba? Yan It's like whipping, di ba? I do not know. It's like tinatawag sugat. Pag tinamaan ka ng whipping, may sugat. Di ba? Aksidente, masusugatan. So, dito ko siya nakikita, ha? Maaring ikaw ito or kung sino ito. Member of the family related sa inyo, ha? Yan. O, ito yung tinatawag na pabigat sa pamilya. Di ba? Yan.
it's like tinatawag na masyadong heavy, okay? Kasi may accident dito. Parang ang nararanasan ng taong ito is para siyang hinahagupit, di ba? Hindi lang siya, buong pamilya, parang hinahagupit sila. Okay? Sa nangyaring ito, aksidente. Yan, o, ang nararanasan nila ay parang hagupit. Yan, ha? So, next. So, ibig sabihin nito, may number 23. Okay? So, ibig sabihin niyan yung tinatawag na haharap. Okay? Haharap sa korte. It's like, kailangang idepensa niya ang sarili niya. Diba? Yan, oh. Okay? Yan. Okay. So, dito siya, diba? Baka ito yung tinatawag na tutulungan siya ng abogado, di ba? There is a change. Kung haharap sa korte, maaring ito yung tinatawag, may pagbabago, di ba? It's like iseset uli ng panibago ang hearing. Okay? O kaya tinatawag pabago-bago ang sagot. Yan na. Kung sino itong haharap sa korte, pabago-bago ang kanyang sagot. Yan ha? Okay. Kaya meron ditong tinatawag na person. Yan ha? Pero may hawak siyang parot. Di ba? So, anong ibig sabihin nito? Tinatawag na ito is very, very creative. Maybe sabihin na natin this person has a talent. Okay? Yan. Maaring they know the psychology of animals. Yun ang nakikita ko ha. Yan oh. Kasi dito sa house, di ba? Nasa psychology niya, okay? Ang tinatawag pag-iisip ng mga members of the family, di ba? Yan. So meron dito is like tinatawag napakaingay, di ba? So nasa psychology niya, the emotions, di ba, ng tao na ito. The emotions, o kung ano ang kanyang pag-iisip, di ba? Yung kanyang tinatawag na whatever, kung ano ito, di ba? It's like nagrereklamo ba ito? Ba't maingay ito? Maaring sabihin na nating ano siya, animal psychology, people, ang tinatawag human psychology, di ba? Nababasa niya. Yan ha? Okay. Nababasa niya ang pangangailangan ng tao, nababasa niya ang kung merong anxieties, ang kausap niya, di ba? Nababasa niya kung merong anger, ang kausap niya, di ba? So, meron ditong papalapit, nagbabadya, okay? Yan. Nagbabadyang problema, okay? Yan, nagbabadyang galit, di ba? Yan. So, saan ko siya ilalagay? Di ba? Yan. Dito, yan, maaring dito, nagbabadya, okay? Nagbabadyang sakuna, okay? It's like, merong hindi bigla na lang, it's like parang natura, di ba? Bigla, it's like sabihin na nating, pagbagsak, di ba? Pagbagsak ng merong aksidente. It's something like that kasi may accident dito. Meron pa ditong whip, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, talagang mararanasan ang hagupit. Yan, no? Nagbabadya ang hagupit. Ang hagupit siguro ng panahon, di ba? Yan. O pagkalugi, di ba? Pagkawala o maaring magkakaroon ng loss, di ba? Maaring sabihin na natin baka kung halimbawa sa trabaho o kaya sa korte o whatever, nagbabadya, okay? Napakasakit na hagupit. Yan ha. So meron ditong tinatawag na bondame. Ibig sabihin magandang babae. Yan ha. So meron itong tinatawag number 6. Yan ha. So ibig sabihin nito yung tinatawag very, very attractive person siya. Okay? Maaring may alaga siyang aso, matuwain siya sa aso. Ibig sabihin nito at very, very attractive ha. So, what else? Isa na lang, ha? So, ibig sabihin, rekontre. Okay? Yan. Ibig sabihin nito yung tinatawag na, okay, baka merong very, very attractive sa kanya, di ba? Lalaki man o babae. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na maaring magkakaroon ng dating, okay? Kung mag-asawa ito, ibig sabihin nito yung tinatawag silang dalawa, 'di ba? Successful ang kanilang marriage. But it's like tinatawag na
walang problema. It's like meron silang wealth, 'di ba? It's like very very blessed ang kanilang relationship. Pero kung ito'y single, ibig sabihin nito, maaring sabihin na natin during past time, 'di ba? Kung nag-iisa siya, nagagawa niya lahat ang gusto niya, 'di ba? It's like dito, punong-puno siya ng wealth, napapalibutan siya ng wealth, 'di ba? Kung ito'y solo, or halimbawa kung may asawa siya during sabi nating leisure time, 'di ba? Ito nakikita, 'di ba? Let's say especially sa public. Pero kung pagmamasdan mo dito, it's like sila yung tinatawag huwarang mag-asawa, 'di ba? Yaan. So, tingnan natin ang energy ng tarot. Yan ha. Okay, the Knight of Pentacles. Yan ha. So, ibig sabihin ng the Knight of Pentacles, preparation, di ba? It's more about, nakikita ko dito ay materials, di ba? Yan. So, ano ito? Saan ito? Yung tinatawag na mag-o-open ba kayo ng business, di ba? Has it something to do about your profession? Maybe you're a veterinarian, you're a psychologist, di ba? Or yung tinatawag may paghahandaan kayo dahil narito ang tinatawag na it's like nagbabadyang masamang panahon, emergency, it needs this. It's like tinatawag itong pera, itong ipon mo sa bangko is nagbabadya na magastos, okay? May paggagastusan. Okay, yan. So, maaring ito yung tinatawag na, maaring ikaw is vanity. It's about your vanity, di ba? It's about your tinatawag na kaluhuan, di ba? May mga kaluhuan. Yan ha. So, maaring ito naman sabihin na nating merong kabigatan sa relationship, di ba? Yan. O maaring tinatawag meron kang pagkakagastusan, di ba? Yan. Na kailangang bigyang atensyon. May paglalaanan, okay? So, tingnan natin yung tinatawag your strength, di ba? Yan ang inyong strength. So, ibig sabihin nito, maaring ang energy na ito is paglalakbay. Kailangang magpunta para masolusyonan ang problema. Okay? Maaari sabihin na natin babalik sa family, di ba? O babalik halimbawa sa buhay may asawa, di ba? O halimbawa may mga haharaping kaso sa korte, di ba? Ibig sabihin nito, kailangan ang presensya nila para matapos ang tinatawag na problema, tinatawag hidwaan, di ba? Yan. It's like tinatawag harapin, di ba? Kailangang harapin kung ano man ito para magkaroon ng kalinawan, di ba? Matapos. So, let's see, it's about your tinatawag na outcome. Is there a profitable o magandang outcome, results, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, ang nakikita ko for you is yung tinatawag na ignoring, okay? Ignoring kung ano man itong nagbabadyang ito, 'di ba? Let's say sabihin natin problema, 'di ba? Hagupit, it's like hagupit kung ano man ito, 'di ba? It's like ayaw niya, okay? So it's more about tinatawag na ignoring. That's the result I see for you, ha? Oo. Kumbaga tinatawag na it's too much, okay? Kumbaga dito yung tinatawag na enough is enough. Yan. I am, anong tawag dito? Yung tinatawag, tapos na. Kaya ayaw ko ito. Yan ha, yan. Kumbaga, it's like tinatawag, ako muna is patahimikin ninyo. Okay? Ako muna is bitawhan ninyo. Diba? It's like pakawalan nyo muna ako because it's too much. Hindi kayanin ng pag-iisip. Diba? So, this is tinatawag the outcome, the result. Diba? Whatever is this, kung ano man itong haharapin ninyo, diba? It's like kailangang harapin mo ang judge, kailangan harapin mo ang munisipyo, kailangan harapin mo ang military, kailangan harapin mo ang magulang mo, kailangan harapin mo ang
professor mo, di ba? Kailangan harapin mo ang asawa mo, mga anak mo, di ba? Mga kaibigan mo, para matapos. Pero kumbaga dito yung tinatawag, time muna, okay, nakakapagod. Yan, kumbaga dito hindi mo kakayanin, di ba? Hindi mo kakayanin ang bigat. So, it's more about tinatawag na, let me, okay? It's like, hayaan nyo muna akong makarecharge. Yan na, gusto nyong makarecharge muna kayo, di ba? Tinatawag na heart, mind, and soul, makapamahinga muna. Okay? Yan, para maisip ninyo yung tinatawag na kasagutan, paano nyo masasagot ito, paano nyo ito mapafinalize, paano ninyo ito haharapin. Okay?